paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, labis ang pagkagulat ni Lolo Manuel nang mahulog mula sa bintana si Benjo na agad ikinamatay ng matanda. Sa lamay, halos ayaw silipin ni Benjo ang bangkay ng kanyang lolo. Ngunit napilit siya ng kanyang tita Emi. Sinilip niya ito. Laking gulat niya nang makita ang nakadilat na bangkay ng matanda. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Masamang Biro sa isa na namang gabi ng lagi. Hindi! Medyo! Medyo, ano ba nangyayari sa'yo? Ayoko na! Ayoko na! Medyo! Bumalik ka dito! Medyo!
nangyayari sa anak ko, Emmy? Hindi ko nga alam, ate. Basta na lamang siya nagsisisigaw at sinabing nakadilat ang mga mata ng Itay at nakatingin sa kanya. Natakot nga yung mga nakikipaglamay. Akala nila totoo. Ay, sige. Pupuntahan ko siya. Kakausapin ko ang anak ko. Benjo? Anak! Ako to, nanay mo. Nay, Oo. Nay, Anak, bakit ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Tsaka, bakit ka nagtatatakbo? ang lolo, Nay. Halika na. Bumalik na tayo sa bahay. Hinahanap ka ng mga tao roon. Ayoko. Dito lang ako. Anak, Ayoko na bumalik sa bahay. Kasi si Lolo, baka ano? Anak, bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Ano ba yung natatakot mo? Minumulto ka ba ng Itay, anak? Anak, hindi naman totoo yun eh. Walang multo. At saka kung meron man, ano naman ang dahilan para gawin ng Itay yun sa'yo? Apo ka niya. Meron ba naman lolo na tatakutin at mumultuhin ang kanyang apo? Oh, Benjo, magkape ka muna para mainitan niya sikmura mo. Salamat ho, tita. Alam mo, muntik nang magtakbuhan ng mga nakikipaglamay kanina. Natakot kasi ang iba sa sinabi mo. Kaya lang yung iba, sinabi na baka nagbibiro ka lang. Kasi naman yun ang pagkakakilala nila sa'yo eh. Tita? Alam mo kanina, pati ako, muntik mo nang mapaniwala. Galing mo ah. Siguro, pwede kang artista. Biruin mo, marami ka napapaniwala sa mga pagbibiro mo. Hindi ako nagbibiro, tita. Ha? Totoo nakita ko. Tiningnan ako ng lolo. Benjo ha? Hayaan ka na naman. Tita, galit sa akin ng lolo. Benjo? Seryoso ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit naman siya magagalit sa'yo? Anong dahilan? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Na natin ang bangkay ni Manuel. Anita, Emmy, nag-uuwian na yung mga nakipaglibing. Mauna na kayo, Miling. Susunod na lang ho kami. Tayo na, Miling. Oo. Sige, Dodong. Halika na. Wala nang Itay, Emmy. Tuluyan na natin siyang hindi makikita. Tanggapin na lang natin, ate. Na hanggang dyan na lang talaga ang buhay ng Itay. Alam kong mahirap. Pero kailangan. Emmy. Ate, sandali. Si Benjo, hindi ko yata siya nakita. Ha?
Wala si Benjo, ate. Hindi siya sumamang makipaglibing kay Itay. Marami nakapansin. Wala si Benjo sa libing ng kanyang lolo, Roxanne. Oo nga ho, Itay. Apo pa naman siya. Kaya dapat lang nandun siya eh. Napakatigas talaga ng ulo ng taong yun. Kaya hanggang ngayon, hindi mawala-walang galit ko sa kanya. Pagpasensyahan niyo na lang ho. Ganun siguro talagang ugali niya. Kaya ikaw, Roxana, kung sakali lang na magtangka siyang manligaw sa'yo, wag na wag mong tatanggapin. Basta din mo kagad. Tay naman, bakit naman napunta sa ligawan ng usapan? Dahil ayokong maging manugang ang katulad niya. Dahil baka imbis na tahimik ang buhay ko, maging magulo. Dahil hindi magandang pag-uugali ni Benjo. Ayokong maging bahagi siya ng ating pamilya. Tama lang na. Di na ako sumama sa pakikipaglibing kay Lolo. Ayoko siyang makita. Ayoko. Ang lamig ng hangin. Matigas talagang ulo mong bata ka. Talagang hindi ka nagtatanda. Nakikita mo itong sinturon na hawak ko? Lolo! Ah! Lolo! Benjo, bakit ka naririto? Bakit hindi ka sumama sa sementeryo? Nay! Ano ba talaga nangyayari sa bata ka? Bakit pati sa libing ng Itay hindi ka sumama? Nay! Wala bang halaga sa'yo ang lolo mo? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano, Dodong? Sinabi mo yun kay Roxanne? Oo, at totoo sa loob kong sinabi ko na ayoko sa kanya dahil napakatigas ng ulo. Hindi naman naliligaw si Benjo kay Roxanne. At saka isa pa, napakabata pa nila. Bakit? Hihintayin pa ba nating mangyari yun? Mabuti ng habang maaga, napapaalalahan na natin si Roxanne. Mahirap na, no? Ikaw talagang tao ka, oo. Masyado na kasing mabait yan si Anita eh. Alin? Kung nagkataong akong naging magulang niya, naku, mata lang niyang walang latay sa akin. Sobra ka naman. Tiyak yun, Meling. Dahil hindi ako konsentidor na ama. Alam mo yan. Alam mo, ang mabuti nating gawin, Oh. unawain na lang natin yung bata. Ano? Maaga kasing naulila sa ama. Baka yung mga pagbibiro niya at kapilyuhanin, dala lang ng kanyang pangungulila kay Oh, Mando. Hindi ako naniniwala dun. Oh. Ang sabihin mo, talaga lang na malokong Benjo na yon. Dahil lahat ng bagay, hindi niya siniseryoso at ginagawa niyang biro. Bakit mo ginawa sa akin ito, Benjo? Lolo! Pasaway ka talagang bata ka. Matigas ang ulo mo. Lolo! 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 Napanaginipan kong lolo. Bakit, Apo? Gising na ako. Bakit narito si Lolo?
Benjo, Lolo! halika, apo. Hindi! Huwag kang lalapit! Lumayo ka! Benjo, Lumayo ka! Lumayo ka! Ano ang mga susunod na magaganap? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Masamang Biro sa isa na naman Gabi ng Lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Teryong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.